Ay, Katunying, sumabog sa galit, no? Sa kawalang yaan na ginawa sa kanya ng ibang mga pinklawan, no? Na talagang disipulo neto nila Risa, Delima at si Jokno, no? Eh bakit nga ba hindi nila sawayin to mga to, no? Kapag kabutihan para sa kanila, okay, namamanduan nila ang pinklawan para sa kapakanan nila. Pero kapag ganito na ang sitwasyon, baka naman sasabihin nila, ay hindi namin kontrolado yung mga yan. Kung ano sasabihin yung mga yan. No. Dapat, kung ano dapat sabihin mo, na kasi yung mga yan, pinklawan na yan, pitatanggol kayo eh. Diba? Nagpo-post kayo sa social media. Diba? At sinasabi yung fake news sa sinabi ni Katonying, walang ibang mababagbakan tong mga pinklawan na to kung hindi silipin ang buhay. Yung pinaka-personal ng Katonying na si Anthony Taberna. No? Ganito po gumalaw po ang pinklawan, no? Ngayon po ito pong si Anthony Taberna sumabog po sa galit dahil ang kanyang anak na alam naman natin na nagkasakit at nagkaroon ng cancer na leukemia, no? Ngayon, muli nitong sinasariwa ng mga pinklawan, sinusugod sinusugod yung Facebook page ng kanyang anak at ng kanyang pamilya para lang puksain si Anthony Taberna para guluhin. No? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ikaw Risa, kung alam mong fake news itong si Taberna, ha? Go! Mag-file ka ng case. Pwede mo siyang kasuhan. Sagutin mo about sa issue. No? Anong ibig sabihin? May kinalaman ba nito sila Dilima at sa mga sila Jokno at sila sila Risa? Wala namang kinalaman kasi ang naatake naman sa kanya yung mga fans na piklaw, yung mga pinklawan na supporters ng mga dilawan. Nga lang dapat pinagsasabihan nyo yan. Kung talagang kayo, sinisilip nyo ang DDS ay mga walang hiya, etong mga to yung iba sa kanila alam nyo, mata pobre. Totoo lang. Prangkahan tayo. Nang mamaliit ng tao, ganyan yan, basta mga pinklawan, di lahat yung mga pinklawan matatapobre, mga sosyal, mga nakakotse, papunta laging Boracay, pasosyal sa ibang bansa, ganyan mga yan ang mga pinklawan, tatakpik pinklawan niya, galit sa mga squatting na samantalang ang mga DDS, mapagtiisin, kahit saan flexible, di ba? Pwede sa squatter, pwede sa ganito, pwede sa away, pwede, alam mo yun, hindi mapagpaimbabaw, aminado. Di ba? Ito mga kababayan personal po ang ginawa nyo kay Taberna. Bakit iginanti nyo? Dapat iginanti nyo yung mismong issue na naglabas sa insertion ni Risa. No? O kung fake news si Taberna, di patunayan nyo by document. Di ho ba? Hindi yung lalabanan siya sa social media para makita ng anak niya. Biriin mo, sabihin ba sa anak niya na mamatay ka na? Bumalik sana cancer mo? Anong klase itong mga pinklaw na to? Yan, kaya maraming umaalis dyan. Di ba? Ganyan po mga ugali ng mga yan. Di ba? Hindi lahat may mga pinklawan na mababait, pero ganyan talaga lahat karamihan, iba. Di ba? O ngayon, ito, pakikinggan natin ating dito kay na pagsabihan itong iba talaga mga kasi ito, iba kasi talaga pag tagasunod ka ng mga to puro galit. Siya sabi nila, para sa taong bayan ang kinikilos namin. Para sa taong bayan, may freedom of speech kami. Puro Duterte binabanggit nyo. Lalo tong si Junel. Di ba? Junel! Yung puso mo parang si Treneling. Punong-puno ng paghihigante at galit ang nangingibabaw dyan. Alam mo bakit? Nakikita namin sa kilos, sa gawa at sa pananalita. Di ba? Ang inyong galit sa mga Duterte hindi mawala-wala. Di ho ba mga kaibigan? Nakikita Oo, hindi sa taong bayan sila kumikilos. Sabi nila, yung mga EJK, kami, inaalala namin mga EJK. Kung talagang concern kayo sa bayan, hindi lang EJK na naapektuhan ang aasikasuhin nyo, kundi yung mga nasalanta ng flood control project na nawala, na pinangalanan na hindi nyo sinisita si Saldi at si Romualdez. Kung talagang may kayo concern kayo mga pinklawan o maliban na lang talaga, pinamumulitika kayo kasi ayaw nyo talaga manalo ang mga Duterte. Di ba? Ginagamit nyo lang, nagtatago kayo sa likod ng salitang kawawa yung mga naapektuhan ng EJK. Hindi ba? Okay, ito, sumabog po sa galit si Katonying, no?
Oh, bumalik sa ano daw, cancer mo. Ito, panoorin natin si Katunying. Bigyan tayo ng reaction video. Eto, meron pang isang liberal party dito, ha? Sandali lang po, mga kaibigan. Aalisin ko na to si Senator Franklin Drilon. Senator, alisin muna kita. Alisin muna kita, ha? So, meron pa kami isang nakausap, isa na namang liberal party. Opo. Ang pinag-uusapan po natin, mga kababayan, ay asan ba fake news na sinabi ng Tunying na yan? Fake news yan. O ano nga yung fake news? Sabi nila, dahil walang masabing fake news doon sa listahan, hindi naman nila ma-refute yon. Ang sabi nila ngayong fake news, sinasabi ko raw na insertion, yung kay Risa, hindi amendment. Pinaliwanag ko na po sa inyo, nagsalita si Senator Franklin Drilon. Sabi niya, ang amendment at insertion, walang pinagkaiba. Ang amendment ay insertion. Okay. Ito po ang isa pang nagsalita, mga kababayan. Sinasabi and insertions. Pero para sa akin, pareho lang yan. Amendment and insertion. Pero, ito, si Egay Arice. Alam niyo, matutuwa po kayo dito kay Congressman Egay Arice. Kahit anong panahon, kahit na walang Liberal Party, kahit 2 tao lang ang members ng Liberal Party, nasa Liberal Party yan. Nagtalo na yung ibang Liberal Party, siya Liberal Party pa rin. Oo. Ibig sabihin, ito mga to, Liberal Party to, pero nagsasabi, parehas lang insertion. Maski si Drilon na sinabi, no? Itong makulit lang itong sila ano, si Risa, na ayaw aminin mga fans niya, yung mga pinklawan, na pikatanggol sila, na fake news daw si Katunying, iba daw ang insertion sa ganyan-ganyan. Ito naman si School Bukol, nagpapaniwala kasi kayo dyan, na sinasabi magkaiba daw ang insertions amendments. Alam niyo na ba yan, nagtapos sa ano yan, sa One Bull University yan. Nagpapaniwala kayo dyan. Okay, magpapaniwala dyan kay School Bukol. Di ba? Marami ano yan, puro ganyan lang yan. Walang bearing yan. Hindi yan mapatawag, yung dapat mapatawag. Di ba? Para silang si pati si Lacson Di ba? Oh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung talagang gusto ipasoli yung pera, pasoli, mapatawag nyo kasi Romualdez, di nyo magawa. Gusto nyo ipasoli pa yung pera. O eto, dumako ulit tayo dito. O eto mga to, liberal party to, na nagsasabi na may insertion sa amendments, parehas lang. O, ipaliwanag nyo, huwag kayo manira kay Katunying na sasabihin na may cancer. Di ba? Ipapaliwanag. Ayaw nyo mapaliwanag yung issue na to. Kasi alam nyo, pag dinimanda nyo siguro to, si Katunying ng fake news, paninira, ang puri, ha? Siguro baka iniisip nyo, magkalabasan talaga ng baho, di ba? Ewan ko lang kung finally, nung bandang dulo, siguro wala nang natin sa Liberal Party. Nag-action demokratiko yata ito. Pero what I'm saying is, he is Liberal Party. Liberal Party, mga kababayan. Ano po sabi ni Congressman Egay Arice sa bahagi pong ito? maganda kasi sinasabi and insertions. Pero para sa akin, pareho lang yan. Amendment and insertion. O yun, sabi niya, para sa akin, pareho lang yan. Amendment o insertion. Pareho lang daw po yan. Pero, the proof of the pudding, kung is in the eating. Tingnan natin, saan nila dinala yung mga insert na yan. Kung nadala yan sa maganda, di okay lang. Pero kung nadala yan sa blood control na ghost o substandard, yun ang problema. Oh, yari ka ngayon, Risa. Dilaglag ka na. Di ba? Bakit? Yung insertion na yan, kung talagang meron ka niya, sabi niya ni Senator Dante Marcoleta yata yon at yung iba, hindi naman masama yan. Kung amendments yan o insertion, parehas lang yan. Kung magamit mo sa tama, may resibo ka nga, ika nga. Pero kung wala kang mapakitang resibo, at wala kang mapakitang resibo, tinatanggi mo pa, wala kang insertion, at meron kang insertion, talagang hindi lang kaduda-duda ang ginawa mo. Di ba? Nasaan ngayon ang pera? Yan ang tanong dyan. Sagutin nyo yan. Huwag nyo hindi susugurin nyo sa social media mga anak ni Katunying, pati ang kanyang asawa pati ang kanyang relihiyon sinusugod nyo. Maraming mga pipitsuging vlogger na sabi niya ni Rowena Guanzon. Maraming pipitsuging vlogger na umaatake doon sa Iglesia ni Cristo sa relihiyon ni at Katunying. Di ba?
sinusugod na ng mga to. O, kasi wala sila masilip dun sa tao eh. Ganyan sila pag walang masilip. Yung personal ng tao sisilipin nila na walang kinalaman dun sa totoong issue. Di ba? Ayun po, mga kababayan. Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Congresswoman Laila de Lima. Mapaniwala ka dyan kay Junel. We stand with Filipinos who demand honesty, not hypocrisy. Naman, siya nga, Ako, bakit? Mapagpaimbabaw po yan. Bakit? Kung talagang totoo pa sa taong bayan ang ginagawa nilang mga dilawan dyan, ha? Dapat pati itong flood control, nakikialam sila ng todo. Bakit wala kaya atake sa eksena? Wala sila sa eksena eh. Pansin nyo, si Sarah dinidikdik nila. O ngayon kayo mag-rally. Di ba? Ngayon sila mag-rally, ba't di kayo nakapag-rally? Tungkol dyan sa nag-rally sila, isoli ang pera, ibalik ang pera, ipanagutin, puro ganun sila, kikisakay sila sa issue. Ba't pananagutin? Sino pananagutin nyo? Di ba? Tanongin mo, sino pananagutin nila? Isasasabihin nila, isa na dyan si Sarah. O sino pa? Diskaya, pananagutin mo? Ayan na nananagot na unti-unti ang mga Diskaya, pati yung Henry Alcantara, nakokontempt na, nakukulong na. Malapit na siguro kasuhan to. O sino pananagutin nyo? Alam nyo naman kung sino pananagutin eh. Hindi nyo mabanggit-banggit. Di ba? O, yan ba para sa bayan? O, babalik natin tanong sa'yo. Yan ba ay hypocrisy? Kapaimbabawan. Dapat po alamin natin kung sino yung mga pinuno ng bayan natin na hipokrito, mga Ayan, kababayan. kasama si Junel. Pagkatapos, pagka po ganito, na may diskurso tayo sa ganito, imbis na makipag-usap kayo ng maayos, kausapin niyo po kami ng ayon sa mga punto de vista na hindi naman po kami aatras doon kung maayos po ang inyong pakikipag-usap. Anong ginawa ninyo? Madam Senator Laila de Lima, Senator Risa Ontiveros, alam ko po, hindi nyo rin po ito magugustuhan. Senator Risa Ontiveros, Senator Laila de Lima, at pati na rin si Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List. Alam ko po, hindi nyo ito magugustuhan. Dahil po sa malabis na pagmamahal sa inyo, Senator Risa, ng inyong mga taga-suporta, imbis po na makipagtalamitam sa atin ng punto por punto, issue sa issue, ano po ginawa nila? Ang ginawa po nila ay kinuyog ang social media ng inyong lingkod. Okay lang po yun, ako yun eh. Ng aking may bahay, ng aking mga anak. Pero ang totoo po nun, kung bakit po alam kong hindi nyo ito magugustuhan, sapagkat mas matitindi po yung ginawa nila sa aking anak na si Zoe. Marami naman siguro sa inyo ang nakakabatid na si Zoe po ay dumaan sa matinding pagsubok ng karamdaman. Nasaksiyan natin yan. Nagkaroon po siya ng sakit, nagkaroon po siya ng cancer, ng leukemia. Subalit sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, siya po ay himalang gumaling. At ngayon po ay magtatatlong taon na po siya na cancer-free. Okay. Gayunpaman, kahit po siya ay cancer-free na, alagang-alaga po namin tong batang ito, pati ng kanyang nakababatang kapatid, sumusuporta po sa kanyang ate, sapagkat yung pong trauma ng pagkakaroon ng cancer ay hindi po madali. Hindi po madaling matanggal sa isip ng isang bata. Isip-isipin po nyo nung siya ay unang nagkasakit, siya ay 11 years old pa lamang. Hanggang sa siya po'y nakipagbaka sa sakit na ito sa loob ng 3 taon. Alam niyo po kung anong pinagsasasabi ng mga nagpunta sa social media ni Zoe? Mamatay ka na sana. Bumalik sana yung cancer mo. Yeah. Grabe. You deserve to die.
Alam mo, ganyan talaga mga galawan ng mga pinklawan na yan. Wala kang magagawa dyan, Katunying. Ganyan lumaban ng mga yan. Hindi pumaparehas yan, mga yan. Di ba? Edukado kuno. Di ba? Mga mata pobre iba dyan. Totoo lang. Di ba? Bili mo, ikaw pinagdaanan ni Zoe, gano'ng kasakit sa isang pamilya magkaroon ng sakit ng gano'ng sa isang pamilya at magastosan ng malamang milyon ng ginastos niya. Di ba? Halos hindi mo na i-indayin yung gastos eh. Yung pagod, sakripisyo mo, yung luha mo araw-araw, tapos sasabihan lang ito mamatay ka na. 'Di ba? Napakawalang yan ng mga 'to. Ano yan eh, kung talagang tamuhag, iiwas yung mga yan. Tapos, ganito kasi laban ng mga pinklawan na yan eh. Pag nalaban pa, DDS ka. Titirahin ka nila kasi DDS ka. Bakit naman kayo mga DDS kung makasagot kayo? Ganyan lagi, pati si Madam Claire. Ikukumpara ka pag DDS ka. Bakit? Pag kayo DDS, bakit si Sarah? Ganun naman. Bakit kayo? Si comparison, pag DDS ka, bakit kayo mga DDS? Kung makapagbanta kayo sa amin, akala mo hindi naman DDS to si Anthony Taberna. Ako, hindi na ako DDS. Wala sila mabutas kay Taberna eh. Wala sila mabutas eh. Ang binubutasan nila yung anak kasi hindi niya to DDS. Yeah? Kasi di ba nagpahit ito nakaraan na kay Pangulong Duterte, may napakulong ba ang Duterte, ika niya? Kaya hindi siya DDS. Kumbaga, nalaman iba. Yun ang pagpalagay ko Kaya walang mapangontra dito sa taong ito. Katulad ko, hindi ako naman DDS eh. Kaya sila, nalilito kung saan ako titirahin. Kaya, ganyan yung mga yan. Misa sasabihin nila, DDS ka rin eh. Pagpipilitan ka DDS para bakbakan ka nila para i-compare ka. Pag DDS ka na, sasabihin nila, tamo bakit kayo? Bakit ikaw, inaano mo si anak mo, sinusuporta mo, bakit kayo mga DDS kung makapagbanta sa amin ni Risa, yung kapatid niya, ganun, etc. Diba? Mangungumpara na naman yung mga yan. Yan ang laban ng mga yan eh. Wala na magawa yung mga yan. Talo na mga talunan. Yan po ba ang uri ng mga tao na sumusuporta po sa inyo, Madam Senator? Ganyan po ba ang mga tao na ipinaglalaban po ninyo? Alam ko, nasaktan kayo dahil sa nasa pedestal si Senator Risa Ontiveros. Nasa pedestal. Pasensya na kayo, medyo delay tong video na naman delay eh, pero yung voice hindi. Pero para po mag-resort kayo sa ganitong uri ng mga taktika, hindi ko po malaman kung anong uring mga tao kayo. Yan, sir. Tagal-tagal natin sa media, dapat alam nyo na yan, sir. Yung mga yan, sir, yung iba dyan mata pobre. Yung iba, hindi naman lahat. Ganyan niya. Basta makikita mo pag pinklawan eh. Makikita mo eh. Pasimpleng bastos, ayaw umamin, hipokrito, mapagpaimbabaw, ay ayoko niyan. Pero ginagawa rin naman niya. Basta mahilig sa gimmick. Palagimik. Kadalasan dyan, Gen Z. Tapos, nagbuburakay, mga pasosyal, kahit nagkanda utang-utang na. Yan yung mga yan. Ganyan mga iba dyan pinklawan. Malalaman mo kung pinklawan eh. Pati sa mga klase mo, iba mag-isip. Mga edukado kuno, nag-uusap ng edukado kuno. Di ba? Hindi katulad ng mga loyalista at mga DDS. Ang DDS naman, handa sa lahat. Galit sa mga krimen. Di ba? Nung pong bago mag-eleksyon ng 2022, inabot na po ng mga anak ko yan eh. Pero pinaunawa ko sa kanila na politika talaga yan mga anak. Pero ngayon, yung umaabot pa sa punto na sasabihin mo na you deserve to die, mamatay ka na sana, bumalik sana cancer mo. Anong klaseng mga tao yan? Anong klaseng mga tao yan? Alam ko hindi yun magugustuhan ni Senator Risa Ontiveros. Hindi nyo po magugustuhan. At alam ko hindi rin gusto ni Senator Laila de Lima. I know what you went through. Hindi ako niniwala.
maniniwala lang ako na maniniwala lang ako na hindi nila gusto 'yung nangyari sa iyo Taberna. Ha? Kapag sinaway nila yung mga pinklawan na yan, kaso hindi nila gagawin yan. Ang kakatwiranan nila dyan, duda ko, ang kakatwiranan nila dyan, ha? Eh, hindi naman namin kontrolado yan, eh. Oo. Pero pag kapurihan nila, pag sila nangangailangan, kontrolado nila yan. Pero pag yan nagkakamali sila, wala silang pakialam dyan. Ganyan maaari yan, Mr. Taberna. Si Congressman Chel Jokno, na nagsasabing nagagalit siya sa paninira kay Senator Laila Dib. Ay, bakit ikaw, Sheldok, no? Abogado ka, di ba? May kakayahan ka, may power ka, congressman ka, representative ka, na akbayan. May kapangyarihan ka nga na mag-rally, lakas ang loob nyo mag-rally sa kalsada, eh. Di ba? O, bakit di mo magawa na itong siya sabi ni Taberna, yung issue tungkol sa insertion ni Risa Ontiveros, bakit di mo pa imbestigahan? Hindi mo tanungin, Taberna, pwede ba kita makausap? Kilalang tao naman si Taberna, pwedeng nasa news to, nasa DCRH yata to, sa mga lugar to. Pwede mong pagpapa-interview ka sa kanya, tawagan mo siya, madali lang yan. Kausapin mo, o kaya, eto, saan mo nakuha yung mga yan? Saan mo nakuha yung mga detalyado na para si Risa ay may diin na ganyan, insertion na yan? Pag nagkasundo kayo, alamin nyo kung saan galing yun. Yung bang insertion na yun, ano ba yun? Saan ginawa yan? Flood control ba? May ghost project ba? Doon mo malalaman, eh. Hindi sasabihin nyo na fake news. Kaya yung mga pinklawan, napapaniwala sa inyo na ang ika niya fake news. Susugurin niya yung anak ni Taberna, si Zoe. Na mamatay ka sana, may cancer ka na sana, doon ka na sana ulit, bumalik ka sana yung cancer mo. Di ho ba? Ganyan ang mentalidad na nasobrahan sa pagka-edukado. No. Di ba? Hindi ba sa mga mag-edukado? Hindi lahat, ha? Hindi lahat to, ha? Iba lang karamihan sa kanila kasi ganyan, eh. Nakikita, eh. Magkaka-frequency sila. Ika nga. Di ho ba? Ay kay Senator Risa Ontiveros. Ganyan na ba? Umabot na ba tayo sa ganito? Magdiskurso tayo ng maayos. Usapan to. Hindi, ako lang to, eh. Alam niyo ba, ako lang to. Easy lang kayo, katonyin lang yan. Si Anthony Taberna lang ako. Pagka sinuisuy niyo kung ano yung pinanggalingan ko sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Ako lang to. Ba't ganyan kayo? Nagwawala kayo? Nagpapanik ba kayo? Nagpapanik ba kayo? Ang ganda nun, kaano, na Anthony, Mr. Anthony Taberna, ang ganda nun. Nagpapanik yung mga yan, eh. Alam mo na may mga pintawan na yan, di alam kung saan pupunta, eh. Ang gusto nila makapaghiganti doon sa Duterte. At sila maluklok. Di ba? Yung mararamdaman mo naman, eh. Sila lang kakaunawa sa sarili nila. Nararamdaman namin ang kahipokrotohan ng mga yan. Di ba? Hindi lahat, ha? Di ba? Matakaw sa kapangyarihan, di ba? Nagpapanik kayo. Bakit hindi nyo sagutin? Yun. Yun ang maganda. Yung sinasabi nyo, fake news katunying. O tatanong ko sa inyo, asan ang fake news? Anong fake news? Di magsagutan tayo ng mga maginoo bilang mga mamamayan. Magsagutan tayo. O sabihin nyo, bakit si Senator Risa Ontiveros ang siningle out ninyo? Hindi totoo yun. Kayo nagpakalat ng fake news. May mga iba pa kami pinangalanan bago siya. Sinisiraan mo si Senator Risa Ontiveros. Hindi rin totoo yun. Sila lang nag-react ng todo-todo. Di ba? Sa insertion na yan. Imbis na magpaliwanag, sinabi fake news si Katunying. Di ba? Ang titindi, di ba? Imbis na parang, alam pinagkaya pa kayo ito kay Soto, pati kay Lacson, eh. Di ba? Imbis na magpuputak-putak, ipatawag si Romualdez. Kaso hindi. Si Rodante, si Senator Rodante Marcoleta, ang pinag-iinitan ngayon. Di ba? Imbis na ipatawag na yung Saldi, pati Romualdez, hindi na magawa. Parang ito, imbis na imbestigahan nila yung sinabi nito Nying, mag-react sila, magtatawag sila ng mga fans nila, magtatawag sila ng mga supporters nila na, eto, iakain niya, fake news to si Taberna. Ngayon, yung mga supporters na halos himudi ng kanilang mga susugod. Wala maibutas dito, eh. Hindi naman to politiko, hindi naman DDS to, wala maibutas. Susugurin yung kamag-anak, di ba? Yun ang kanilang gagawin. Ano mapapala ako sa kanya? Ba't ko siya sisiraan?
bilang mamamahayag, magsasabi ako kung ano yung alam kong totoo. Ano mapapala niya? Ano mapapala niya? Sige nga. Tatakbong presidente si Risa at sinisiraan na ni Taberna. Ayun ba yun? Hindi mananalo yan sa pagka-presidente. Sabi ko si bagsak na bagsak yan. Oo, maniwala kayo. Hindi mananalo yan. Ang layo-layo niya. Nung kayo mangarap. Wala, kahit hindi nasiraan ni Taberna yan, hindi mananalo yan. Kaya walang dahilan para manira si Taberna sa inyo. Ilabas nyo yung resibo. Kung nasan yung insertion, magpaliwanag kayo. Hindi sasabihin nyo fake news tong tao na to. Madaling sabihin sa itang fake news na walang ebidensya. Maglabas kayo ng dokumento na fake news yun. Huwag sa salita lang. Mag-usap tayong punto por punto, mag-usap tayong issue sa issue. Mag-usap tayo. Pero yung okay na nga eh. Ako, sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, pasensya na kayo dahil baka kayo suguri ng mga pero hindi ko naman alam na aabot nun sa punto na sasabihan nyo yung anak ko na mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo, you deserve to die. Sama ng bibig Ibang talaga. klase yun. Sama talaga ng bibig ng mga ano to, no? Mga alipin ni Junel, no? Alipin ni Junel. Ganyan talaga kaisipan niya, pagbigyan niyo na yan, wag niyo ano na yan, ayaan niyo na yan, ganyan talaga ho yan. Risa Ontiveros, ibang klase itong mga supporters mo. Ibang klase yan, ibang klase yan. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po. Ito ang reaction natin para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat.